I'm sure lahat ay marami sa ating nanonood ngayon ay napanood din ang mga revelasyon di umano ni Pebbles Talakera. Oh my God. So, fast forward, ito ngang kaibigan natin, kaibigan pa rin ba natin ito? Ang tawag ko kasi dyan is si Mother Pebbles Talakera. So, obviously naman, ako personally, alam na alam ko naman kung anong pinanggagalingan ni Pebbles. Alam niyo, bago siya bumaliktad, alam ko, nag-usap naman kami niyan. But sa akin lang, nandun ako sa more na naawa ako, spokes. Pero tilang hindi ko alam kung siya ba ay natutukan ng Jaril or, may mga nag-message kasi sa akin na sinasabi na, oh, Maharlika, nilaglag ka na, okay? O nilaglag na kayo ni Pebbles Talakera. Actually, hindi po kami nalaglag. Wala pong nalaglag doon. Kasi, mga palangga, maraming obvious na parang natutukan ng shotgun itong ating kaibigan, si Pebbles. At tawagin ko pa rin siya ng Mother Pebbles kasi yun ang nakasanayan ko sa kanya, no? May nagtanong kasi, naaawa lang ako sa kanya. Mga kababayan, alam na alam ko ang kwento niyan. Pero I'm not here para murahin si Pebbles. Nagurgur tayo ng ating mga kalaban, no? Pero so, anyway, sorry, ikwento ko lang muna bago ka sumagot. Ako ikukwento ko kasi para hindi maputol. So, ang kinukwento ko, during the Hong Kong Maisog, wala pong gastos ang Maisog organizer. Wala naman kayong mga pera eh. Anyway, so ako ay magandang loob kasi naaawa ako sa mga vloggers na walang means, walang pera. So hindi lang po actually si Mother Pebbles Talakera ang binigyan ko ng pera para may panggastos sa Hong Kong. Nagbigay pa ako ng pabaon, pocket money and everything. Hindi yun bayad sa kanila. But yun ay tulong ko dahil gusto ko sila makasama doon sa Hong Kong. So yun yung kwento. So doon sa Tricom, kanina, tinatanong nyo si Pebbles kung sino nagbigay sa kanya ng pamasahe, ako yun at ang kaibigan namin. So, yun yung kwento. So, ngayon, spokesperson ko hindi mo ako binigyan ng pera, gastos ko sarili ko tuloy. Ay, nahiya mo, libre din kita ng talaba sa Netherlands. Oo, libre naman talaga yung talaba sa Netherlands. Anyway, spokes, okay. So, dun, folks, sa kanina, sa hearing, mukha nga nabigyan ng script talaga ang ating kaibigan. Anong pakiramdam mo nung naririnig mo na mukhang dinidiin ka? Alam mo, unang beses kong na-meet si Talakera sa Hong Kong. Pero na-impress ako kasi ang ganda ng mga sinabi niya na lahat ay talagang anti-Marcos Jr., no? Okay. At yung kanyang pananalita, very entertaining, so patok na patok siya sa audience. Kaya naman, nalungkot ako nung bigla na lang siya nag 360-degree turn. Pero naisip ko nga, siguro talagang matindi pangangailangan dahil lang sabi nga niya, ang talagang inaasahan lang niya panghanap buhay online selling sa internet, no? So talaga namang naintindihan ko rin naman kung bakit ganito ngayon ang ginawa niya na nag 360-degree turn siya kasi talaga namang realidad sa buhay, kinakailangan mabuhay, no? Pero naawa rin ako sa kanya kasi parang nabaliwala yung kanyang mga paninindigan. Pinaglalaban. Totoo no? At pinaglalaban. Pero sinabi niya ikaw nagbayad sa dinner sa Hong Kong o at least, di ba? Hindi naman masyado mahal yun kasi hindi naman private room yun. No? Okay. At saka, karangalan ko naman na kahit papano nagkasama-sama kaming mga nagsalita doon sa Maisog. No? Ako naman kasi, meron kasi akong kapatid na nagtatrabaho sa isang hotel. So ang hotel ko halos libre. No? So sabi ko, ano ba naman yun na mag-share naman ako ng konti kasi halos wala naman akong gasto sa hotel ko at saka actually yung aking ticket sa eroplano libre rin kasi marami akong mileage no. So sa akin ano ba naman yung isang meal na yon no. Pero talaga ang intention ko doon is just magsama-sama kami kasi nga hindi kami nakapag-usap nung nandun mismo sa rally no kasi napakadaming tao. At totoo naman kung anong mga nagpag-usapan, marami doon hindi na naabutan ni Talakera no. Kasi late nga sila dumating ni Vic Rodriguez kasi nga nagpipirma-pirma si Vic Rodriguez ng libro niya doon sa Hong Kong no. So halos patapos na rin siya nang siya'y dumating. Pero isa-isahin na natin yung mga sinabi niya, no? Okay. Sabi niya, yung sa part na muna. Oo, doon sa part, ang sabi niya ay unang-una, sinabi ko daw na meron ng larawan, no? Well, actually, yung larawan na yan, lumulutang na yan bago pa mag-Hong Kong Kahit saan ka magpunta, the talk of the town is may video daw na nagpupulburon ang Marcos Jr., no? Well, 2022 pa lang, sinabi ko na may pulburon video. 2022. Nga pala, ikaw nga pala nagsabi niya. Kaya lahat ng tao ay nagtataka nasaan yung pulboronic video na yan. Tapos, ang naalala kong sinabi ko is yun na nga na meron ng tao na may access sa pulboronic video at itago natin yung pangalan ng taong yon sa pangalang Maharlika. Kasi sinasabi ni Maharlika, meron na siya
as of July 7, yung time ng maisog, yung kanyang puting ahas confirmed na meron ng hawak siya at ipadadala sa iyo, no? So ang sabi ko sa kanila is, ito na inaantay natin, no? Yung aking secret informant na itago natin sa pangalang Maharlika at meron na raw ipadadala. Pero meron pa raw ipadadala. Okay? Yes. So ngayon, totoo nagkaroon ng usapan, no, na kung paano talaga yung video na yan, no? At totoo naman na maraming mga suggestions kung meron gang ganyang video, no? Pero I don't think anything came out of that kasi from July 7 to yung actual showing mo. Kailan ba yung actual showing sa July 22? Mula July 7 to July 22, wala naman akong narinig na balita tungkol dyan sa pulveronic na yan, no? Tapos ang sabi ni Talakera, nag-premiere daw sa Vancouver at naroon ka daw. Well, kami na po nagsasabi ni Maharlika, wala po si Maharlika sa Vancouver. Walang premiere doon. Wala pong premiere doon. Ang sabi ni Boljakera, nag-live daw. Bakit hindi pinakita sa live kung doon na video? Ni Talakera. Ni Talakera. Oo, sana pinakita ni Talakera yung sinasabi niyang live video kung saan nagkaroon ng premiere ang pulveronic video sa Vancouver. Pero makikita po natin yung pagsisinungaling ni Boljakera o di naman siguro. Talakera. Oo. So, si Talakera ang sinungaling. Oo nga. Nakikita natin yung pagsisinungaling ni Talakera na sinabi niya na nandun ko daw sa Vancouver. Well, ako naman, either nagsisinungaling siya o wala talaga siyang alam. Kasi nga, sa Hong Kong, late na talaga siya dumating eh. At alam mo, sa totoo lang, may mga concerned na doon sa Hong Kong na pag-usapan ng mga sensitibong bagay pag narariyan si Boljakera. Talakera. Hindi, Talakera pala. Talakera pala, sorry. Oh my God, okay. So actually, may mga kumakalabit na kung anong sensitibong pag-uusap kasi hindi naman po pwede mag-usap ng sensitibo doon, hindi pribadong room yun eh. Public yun eh, no? So hindi ko maintindihan kung paano mag-uusap ng mga sensitibo doon at saka kami nagsasabi na nga, ingat tayo, no? Ingat tayo, no? So I don't think anything sensitive was actually discussed doon sa public na restaurant na yon. Hindi po yan private room at hindi naman kami siguro luko-luko na magsasalita o mag-uusap tungkol sa pribadong bagay. Pero anyway, ang unang-unang paninungaling ni Talakera ay tayong dalawa daw ay nasa Vancouver at doon nag-premiere. Wala pong premiere sa Vancouver. Now, Boljakera naman, kailan tayo nagkaroon ng premiere? Well, nagkaroon tayo ng premiere noong July 24 dito na nga sa California, sa Long Beach. Kasama kayo ni Attorney Glenn Chong na kung saan nandoon tayo at talagang pinakita ko ng bonggang-bongga ng buo yung video. Tapos doon, nung sa sinabi nga ni Talakera na kesyo, tawag dito, na itong video na ito ay AI at yung raw in-enhance natin. In-explain niya gano'n. At saka tila bagang pinapaniwalaan sa ni Akop na parang eksperto si Talakera pagdating sa pagsabi ko ang video ba ay authenticated or not. So alam niyo, tawang-tawa ako doon. Pangay na, ang bobo talaga ng mga Congress. Imagine mo si Talakera ang tinanong. Obviously, talagang scripted. Ito script ni Lisa Tanas na paano ang credentials ni Pebbles Talakera na para paniwalaan nitong mga julol na TRICOM na ito na ang video ay in-enhance na in-AI daw para daw una sabi niya raw tas in-enhance natin para mas maliwanag then in may AI intervention. Naku, mother, alam mo naman yan, pero naintindihan ka, baka natutuka ka ng baril or whatever, so we totally understand you. Okay, so yung video na yan, nung dumating sa akin, medyo blurred, ano siya talaga, malabo. Kaya, di ba, sa cellphone, pwede mong anuhin, yung picture mo, pwede mong paliwanagin. Yun lang yung ginawa ko. And after that, pina-authenticate ko yan sa dalawang bansa. Sabi ko, di ba, isa sa ibang bansa, at dito sa California. So kung di ba naman OGAG, itong itong TRICOM na ito, si Talakera ang kanila ngayong eksperto. Oo nga, wala namang credentials si Talakera. I'm sorry, Talakera. Ako talaga, nung naunang kitang namit sa Hong Kong, aliw na aliw ako sa iyo at alam mo yan, no? At bilib na bilib ako sa iyo dahil akala ko tapang-tapang mo. Hindi ko makalaing konting pitik lang sa iyo, baliktad ka na, no? Pero anyway, talaga nagulat ako na ginawa nilang expert on audio authentication itong si Talakera on the basis of anong nakita niya, no? Now, alam mo, ako naman, dahil ako naman ay isang abogado, bago ko rin shinare ang video na yan galing sa iyo, ay tinignan ko rin yung isang website na pwede kang pumunta ron, mag-upload ng mga video para malaman kung AI siya. At yan nga yung ginawa ko sa New York, no? Matapos ang California, nagtungo kami ng New York ni Attorney Glenn Chong
At doon ko ginawa step by step. Pinakita ko sa lahat kung paano ko ipinasok yan sa program na yan at lumabas na hindi siya AI. Kasi sabi ko nga, at that point, wala tayong anything in writing. Although alam ko, nagpa-authenticate ka na. No? Pero yung unang authentication mo, bago pa mangyari ang LA, sinabi mo nga na ayaw mag-issue ng statement ng unang kumpanya, no? Kasi ayaw nilang ma-involve sa international politics. No? Medyo dayuhan yung kumpanyang yon. No? Pero sabi ko, para naman also to protect me, kasi alam mo naman, matagal na ako nagdidepensa ng mga kaso ng libel, dapat kinakailangan talaga wala talagang ebidensya na hindi ka nag-verify, tinignan ko yung site na yon sa internet at ipinasok ko doon at pinakita ko pa publicly sa New York na ang resulta is it is not AI. At ang linabas natin, it is not AI. Bukod pa doon sa authenticated mo na meron kang written report ng isang eksperto dyan sa LA. Na ginamit mo sa iyong asylum. Alam mo, tuwan ako. Maraming salamat sa Trade Committee at Kibo Jaquera kasi yan ang problema ko. Paano ko mapapatunayan na talagang dinidikdik ako dahil sa pulveronic video? Ngayon, meron na ako isang buong hearing ng Kongreso kung saan malinaw talaga na akong sinisisi nila sa pulveronic video. So maraming salamat kasi alam mo, miski dalawang parang isa't kalahating metro na yung aking ebidensya in writing, wala pa talaga akong mapatunayang ebidensya na talagang itong pulveronic video ang dahilan ko kaya dinikdik ako, no? Ngayon meron na. Thank you. Napatuloy yung ating trabaho. Salamat na rin tayo kay Talakera. Thank you Talakera kasi at least na-facilitate yung aking asylum dahil sa iyo. At thank you rin kay Congressman Acop, no? Dahil yung hearing na yan, talaga namang magpapakita na yan talaga ang dahilan kung ba't nila ako dinikdik from day one nung nagsimula ang TRICOM, no? Ang PADCOM pala, ang HUADCOM pala. Oo. Now, anyway, ipa pang masasabi ko dyan is yung sabi daw niya sa Hong Kong, sabi ko daw sa Hong Kong, ako'y may kakayahang magpabagsak ng gobyerno. Well, nakakatawa naman yan kasi nga, una-una, wala naman ako kahit isang baril. Okay? Wala naman akong sinabi na kinakailangan tayo gumamit ng dahas, no? Kung sinasabi niya, ay itong video ito, kung merong video nito, ay itong magpapatubad sa gobyerno, hindi ako magpapatubad ng gobyerno. Kung hindi, yung Marcos Jr. na pumayag na siya ay makunan habang siya ay humihit-hit. Yan ang magpapatubad ng gobyerno, hindi ako. Yung aktor na presidente ang siya magpapatumba ng kanyang gobyerno mismo dahil sino ba naman ang Pilipino na nasa tamang pag-iisip na tatanggapin ng presidente ay adik. At yung konteksto na lumabas nga itong video nito ay sinabi na nga ni Presidente Duterte na meron siyang kakilala na bago pa maging presidente, pupunta ng Davao, humihit-hit kasama mga mayaman sa Davao. Tapos nandiyan din si Agent Morales na meron siyang confidential agent na nagsasabi nga na humihit-hit ang Presidente Marcos Jr. So yan naman yung konteksto. Yung paglabas ng video na yan, talaga namang binantayan at inantayan ng publiko kasi parang kulang naman, no, na kung manggagaling lang kay Presidente Duterte at manggagaling lang kay Agent Morales, no. At nang lumabas yan, na fully authenticated naman dyan sa Los Angeles, marami talagang naniwala na. Kaya wag akong sisihin. Ang sisihin yung gumamit ng cocaine. Dahil bakit mo sisisihin ng mensahero, no? Samantalang ang gumamit ng cocaine talaga ang siya magpapabagsak ng gobyerno. Alam mo, folks, ang nakikita ko dito, tayo mo kung pareho tayo ng analysis dito na gagamitin nila ito para sa inciting. Okay? Inciting to sedition. Kasi di ba, nung 2 weeks ago, nung bago ako dumating sa Netherlands, actually thank you na rin kay Director Santiago dahil talagang nagsalita siya publicly na i-hunt down, sabi niya, I will hunt her down. Kahit saan ako daw. So, ginamit ko rin yon. Sa aking mga kaso na napatunayan ko na talagang totoo yung mga assassins na gusto talaga akong gurgurin. So, ganito po kapag mga tanga ang kalaban natin. Diba? Kasi nagbibigay ng bala para sa atin, no? At ngayon, napabdalo-tuloy yung ating task na pruebahan na talagang dinidiin tayo ng gobyerno, no? So anyway, ang sinabi pa ni Pebos Talakera sa kanyang sinumpang salaysay, dahil daw sa mga pangyayari, sigurado siya na akong namuno sa pagkakalat ng pulveronic video, no? Well, unang-una, sinabi naman niya sa hearing, hindi siya naniniwala na akong gumawa ng pulveronic video. Number 1. Okay, ang sinasabi niya, ako raw ang pasimuno sa pagkalat. Pero alam mo naman, kapatid, no, hindi mo naman tinatanggihan na talagang ang ating inaugural showing, ang ating maiden night ay sa Los Angeles, California.